Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 881, Pagbagsak ng kapaligiran. Mengqi. Magiliw na sabi ni Linfang. Naglabas ng maliit na tunog si Zhu Linglong at tumalon sa mga bisig ni Linfang. Niyakap siya ni Linfang ng mahigpit at hinaplos ang kanyang buhok na puti nyebe. Tahimik na tumingin sa kanya ang middle-aged na babae sa kadahan-dahang lumingon. Lumipad siya sa malayo habang sinusundan siya ng napakaraming snowflake. Gayunpaman, tila hindi napansin ni Mengqing at Linfang na umalis siya. Mula sa malayo, isang nakakatakot na hayop na chi ang bumagsak sa kalangitan at sumalakay sa kapaligiran. Nang inag si Mengqing at inikat ang kanyang ulo at tumingin sa malayo. Nagkaroon ng hindi kapani-paniwalang bestial chi. Ina. Tumulo ang luha sa mga mata ni Mengqing. Kahit alam niyang hindi niya ina ang middle-aged na babae, nalulungkot pa rin siyang makitang umalis ito. Bago makilala si Linfang, palagi niyang kasama ang babaeng iyon. Ngayon, nandoon si Linfang para kay Mengqing kaya iniwan sila ng nasa katanghaliang gulang na babae. Si Linfang na ang mag-aalaga sa kanya ngayon. Umalis ka sa lugar na ito. Bago muling maging tao si Linglong, huwag kang pumunta sa banal na lungsod. Sabi ng isang nostalgic na boses mula sa malayo. Ang lupa at langit ay bumalik sa normal. Si Mengqing ay nanatiling hindi gumagalaw. Alam niyang nanatili lang doon ang kanyang ina para protektahan siya. Naramdaman ni Linfang na papalayo ang hayop na si Chi, kaya napabuntong hininga siya. Nakaramdam siya ng pasasalamat, hindi niya ito kinasusuklaman. Lahat ng ginawa niya ay para kay Mengqing kaya wala siyang dahilan para kamuhian siya. Mengqing, huwag mong masyadong isipin iyon. Hinding-hindi na kita iiwan. Sabi ni Linfang habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin kay Linfang habang tumatango. Pagkatapos ay yamakap ito sa kanyang mga bisig. Hinawakan siya ni Linfang ng mahigpit at dahan-dahang tumalikod. Tumingin siya sa malayo at tumingin sa mga bundok. Sinabihan siya ng medyo may edad na babae na umalis sa lugar na iyon baka may iba pang kayamanan doon. Rock. Sigaw ni Linfang. Lumapit sa kanya ang Rock sa isang pagkakataon. Nagulat siya nang makitang pumayag si Mother Master na manatili si Mengqing sa kanya. Tumalon si Linfang sa likod ng Rock at nagsimulang lumipad. Umalis na si Mother Master kaya hindi na natakot si Rock. Siya ay lumilipad ng walang pag-aalaga at sa isang walang pigil na paraan. Pagkaraan ng ilang sandali na lumilipad, napagtanto ni Linfang na pinalitan ng ina ni Mengqing ang bundok upang hindi sila makaalis. Nagulat din si Rock. Sa normal na mga pangyayari, dapat ay nakaalis na sila kanina pa. Lupa. Bulong ni Linfang sa Rock. Lumipad pababa ang napakalaking bato at tumalon si Linfang sa snow. Gusto ng nasa katanghaliang gulang na babae na mas maunawaan ni Linfang ang bestial void skill na tila. Ngayon wala na siyang oras na sayangin. Ilang araw bago ito, si Linfang ay nakipaglaban sa ilang makapangyarihang grupo sa Zuyu at ang mga tao mula sa kanilang mga bansa ay malamang na isang counter-strike ngayon. Kinailangan ni Linfang na bumalik bago magpadala ang mga bansang iyon ng mas malalakas na cultivator kay Zuyu. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, agad na naglabas si Linfang ng kakaibang bestial chi at pinalibutan si Linfang ng mga snowflake. Isa pang mundo ang lumitaw. Si Linfang ay nawala at muling lumitaw sa loob at labas ng bagong mundo. Nagsimulang tumakbo si Linfang, sa kanya ang mundong iyon. Isang nakakatakot na mainit na chi ang umiihip sa labas ng Blackwind Mountain. Karamihan sa mga tao ay hindi na nakatiis at lumayo. Ang mga tagapagtanggol ng Yunhai sect ay nagtipon at pinag-usapan ang pagbabalik sa Yangzhou City. Napakainit noon, at ang patuloy na sunog sa hanay ng bundok ay nagiging napakahirap pangasiwaan. Isang nakakakilabot na sigaw ang kumalat sa hangin. Tumingon ang lahat at nakakita ng silhouette na nilalamon ng ilang apoy at pagkatapos ay naglalaho. Namutla ang mukha ng lahat. Pinagmasdan nila ang pagkasunog ng kanilang kaibigan dahil wala silang magawa sa kanilang sarili. Hindi rin siya ang unang namatay sa ganitong paraan. Ano ang dapat nating gawin? Sabi ng isang tao, mukhang nasa dulo na sila. Umalis na tayo. Sa tingin ko, hindi tayo masisisi ng ating patriarch. Sa halip, ipapadala niya rito ang malalakas na cultivator ng ating sekta para alamin kung ano ang nangyayari. Sabi ng iba. Sabay-sabay na nagsasalita ang lahat. Maya-maya ay tumanggo ang lahat at umalis. Tara na. Unti-unting umalis ang mga tao sa bulubundukin ng Yunhai. Boom! Sa sandaling iyon, nagsimula ang isang lindol. Ang mga tao sa paligid at nakakita ng isang bagay na lumabas mula sa bundok kung saan ang Yunhai sect ay dating nag-aayos ng kanilang mga pagsusulit. Parang naging bulkan ang bundok. Ano ang nangyayari? Ano ang apoy na iyon at bakit napakalakas nito? Naisip ng karamihan. Isa pang napakalakas na tunog ang umalangaw nang muling sumabog ang bulkan. Sa pagkakataong ito, lumitaw ang isang napakalaking silhouette. Ito ay isang uri ng nilalang na apoy at mayroon itong dalawang mata na mukhang hayop. Isang apoy na hayop. Akala ng Yunhai sect ay mukhang desperado. Tila isang sakuna ang sasapit sa kanila. Marami pang mga fire creature ang lumitaw din. Hahaha. King Fire, nakatakas na kami sa wakas. Ang mga maliliit na nilalang ay patuloy na tumatawa sama. Isa pang silhouette ang lumitaw ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ito isang nilalang na apoy, ito ay isang tao na nakasuot ng itim na damit. Para siyang baliw na tumatawa.
Sa wakas, lumabas na rin ako. Ako, si Li Xiang, sa wakas ay nakalabas na. Ang silhouette na iyon ay naglabas ng mapang-ipang enerhiya sa kalangitan. Noon, nalaman niya na ang mga tao ay darating sa kanilang mundo. Tinulungan niya ang isa at tinuruan siya kung paano gumamit ng mga bandila ng kaluluwa. Pagkatapos, hinabol niya ito hanggang sa labasan. Gamit ang kanyang bandila, naramdaman niya ang labas ng mundo. Katulad ng mga tao na nakapunta sa kanilang mundo gamit ang time and space distortion sa disyerto, napunta rin sila sa mundo ng mga tao. Sinabi ni Haring Apoy sa kanyang hukbo na sirain kaagad ang pagbaluktot at hanggang ngayon ay hindi pa sila nakakalusot sa bagong mundo. Pumikit si Li Xiang at huminga ng malalim. Iminulat niya ang kanyang mga mata at tumingin sa mga mahihinang tao sa di kalayuan. Hindi niya maiwasang magmukhang walang pag-asa, napakahina ng mga taong iyon. Mamatay. Galit na sabi ni Li Xiang sa sandaling iyon. Naglabas siya ng nakakatakot na chi at inatake ang mga disipulo ng Yunhai sect. Tumunog ang mga pagsabog, mukhang desperado ang karamihan. Sunod-sunod silang bumagsak at namatay. Ang kanilang pagkamatay ay biglaan na ang kanilang mga mata ay nakadilat pa. Sino ang halimaw dito? Ikaw o ako? Sabi ni Haring Apoy kay Li Xiang. Lumabas si Li Xiang at makalipas ang ilang segundo at pumapatay na ng mga tao. Nasa bagong mundo tayo, syempre excited ako at gusto kong magsaya. Sabi ni Li Xiang habang nakangiti ng masama. Agad naman siyang umalis. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 882, isang bagong mundo. Sa sinaunang palasyo, ang pagpipinta ay naglalaman ng isang nakakatakot na dami ng apoy. At sa sandaling iyon, may butas ito. Sa harap ng painting na iyon ay isang halimaw na mukhang lobo. Ang mga mag-aaral nito ay napakalamig, ang masamang chi nito ay sobrang siksik, ngunit hindi ito ganoon kalakas. Kumikislap ang apoy at umalis ang lobo sa palasyo. Nagtago ito sa isang madilim na lugar at sumisipsip ng ilang purong chi mula sa earth at langit. Ang kanilang chi ay kumukulo at nagiging puyo ng tubig. Ang mga apoy na lobo na tulad nito ay patuloy na tumatakas mula sa palasyo. Pagkatapos ay tatawid sila sa Yunhai at papasok sa Blackwind Mountain. Ito ay isang ganap na bagong mundo para sa kanila. Nang mabalitaan ng Yangzhou City ang nangyayari, agad na nag-react ang gobyerno. Nagpadala sila ng mga tropang Chi-Xe upang labanan ang mga apoy na lobo. Sa gitna ng mga firewolf, mayroong napakalakas na Zuan-level wolves. Saan man sila tumuntong, umiinit ang lupa. Ang mga nayon ay naiwang patag sa kanilang pag-aalsa. Ang ilang mga tao ay umaalis sa kanilang mga lungsod sa Zuyu para lamang maiwasan ang mga halimaw na iyon. Ang mga tropa ni Chi-Xe ay tumitingin sa paligid. Rinhai at Yumeng siya ay nakalutang sa hangin at nakatitig sa mga apoy na lobo. Ang mga apoy na lobo na iyon ay mula sa mundong iyon kung saan sila nag-teleport noon. Bumalik sa Lovesickness Forest ay isang lagusan na humantong sa mundong iyon. Dumaan ba sila sa tunnel sa Lovesickness Forest? Ngunit lumitaw ang mga lobo ng apoy sa hanay ng kabundukan ng Yunhai na nangangahulugang mayroong isa pang lagusan sa kabilang mundo. Pagkatapos ng kalmado, ang bagyo. Bulong ni Yumeng-hi. Mukha siyang malungkot. Sa pagkakataong ito, napakaraming tao ang namatay. Makalipas ang isang araw, may kumalat na balita. Isang nakakatakot na TN-level beast ang lumitaw. Narinig ng mga tao na bukod sa mga hayop, lumitaw din ang mga tao sa bulubundukin ng Yunhai, at ang mga taong iyon ay nakikipaglaban sa mga lobo. Kahit na hindi sila taga-Zuyu, tao pa rin sila kung tutuusin. Bagaman karamihan sa mga bagong tao ay nakikipaglaban sa mga lobo, ang ilan ay malupit at nakikipaglaban sa ibang tao, sila ay pumatay ng walang awa. May bulungan din na may lumitaw na isang medyo may edad na lalaki na nakasuot ng maitim na damit. Sinasabi na siya ay napakalakas at hinahamak ang lahat. Ang hilig niya ay pumatay, lalo na ang mga kabataan at magagandang babae. Sa kanyang mga mata, halos parang ang mga tao ni Zuyu ay walang ibang laruan. Nasiyahan siya sa pakikipaglaro sa mga tao at ginagamit ang kanyang buong lakas upang patayin sila. Bukod doon, hindi alam ng mga tao na mayroong isang firewolf na nagtataglay ng napakalakas na chi. Nilalamon nito ang iba pang mga lobo ng apoy upang palakasin ang sarili. Ang massacre ay tumagal ng 2 araw at 2 gabi, habang si Zuyu ay nasusunog pa rin. Pagkatapos, lumitaw ang ilang mga hayop sa antas ng tiyan sa imperial na palasyo ng Yangzhou City at nagsimulang umatake. Ang lahat ng mga apoy na lobo ay tila hindi mapigilan. Kasabay nito, sa kailaliman ng Blackwind Mountain, lumitaw ang isang binata na may kahangahangang snowy white beast. Siyempre, si Linfang iyon. Sa wakas, nakalabas din kami. Mas kaunti ang snow sa paligid nila ngayon dahil hindi na ginagamit ni Linfang ang banal na celestial chi ni Linglong. Gayunpaman, nang lumitaw si Linfang sa itaas ng kalangitan, napagtanto niya na sa labas ng Blackwind Mountain ay isang walang katapusang bilang ng mga apoy. Ang Blackwind Mountain ay tila nasusunog. Napansin din ni Linfang ang malupit na mukhang firewolf. Mga lobo ng apoy. Pinaikit ni Linfang ang kanyang mga mata. Napunta siya sa ibang mundo noon, sa pamamagitan ng lagusan ng Lovesickness Forest. Doon niya nakita ang mga apoy na lobo noon. Yunhai Mountain. Biglang naisip ni Linfang ang apoy na napansin niya bago pumunta sa Blackwind Mountain.
Agad na lumipad ang rock patungo sa bulubundukin ng Yunhai. Napansin ni Linfang ang bulubundukin ng Yunhai na tila dagat ng apoy. Ang mga apoy na lobo at mga tao ay tila ibinibigay ang kanilang lahat. Ngunit nang makita nila si Linfang at ang kanyang Tian level rock, halos nabasa nila ang kanilang mga sarili. Saan nanggaling ang napakalakas na cultivator na iyon? Buzz. Isang nakakatakot na chi ang lumitaw habang ang rock ay nagpakpak ng mga pakpak nito at dinurog ang lahat ng apoy na lobo. Pagkatapos ay naglakad si Linfang papunta sa mga taong iyon. Saan ka galing? Tanong ni Linfang. Kami ay mula sa Tian Yahage. Sabi ng isa sa kanila. Nagalit si Linfang, galing talaga sila sa Tian Yahage. Kung may gagawin kayong kainahinala, sisiguraduhin kong mamamatay kayong lahat. Malamig na sabi ni Linfang. Ang mga taong iyon ay mukhang natatakot at patuloy na tumatango. Ang silweta ni Linfang ay kumikislap habang siya ay nawala. Napakabilis, nakarating si Linfang sa bundok kung saan ginaganap ang mga pagsusulit ng Yunhai sect. Nabasag na at nasusunog na ang pinto ng sinaunang palasyo. Ang loob ng sinaunang palasyo ay naglalaman ng dagat ng apoy. Ang pagpipinta mismo ay naglalaman ng ilang mahiwagang marka na kumikislap sa sandaling iyon. Kinakatawan nito ang isa pang mundo at ang maliit na butas dito ay kung paano tumakas ang lahat. Ang isang pagpipinta ay naging isang espasyo, ang sarili nitong mundo. Hindi ito ang unang pagkakataon na nakakita si Linfang ng isang misteryoso at kamanghamanghang bagay. Si Shengang ay may sariling mundo, isa na nangangailangan ng mga espesyal na kasanayan upang makarating doon. Naroon din ang palasyo ng Jade Emperor, kahit na ito ay isang mas maliit na mundo. Pagkatapos, naroon ang mundong nilikha ng ina ni Mengqing, ang walang katapusang mundo. Kailangang maunawaan ng isa ang walang bisang kasanayan sa hayop upang makaalis dito. Ang lahat ng ito ay nagpapatunay kay Linfang na ang malalakas na cultivator ay hindi lamang kayang sirain ng mga bagay, maaari din silang lumikha ng iba pang mga mundo. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 883, Evil Li Xiang. Sino ang lumikha ng maliit na mundong iyon? Ano ang kahulugan nito? Totoo ba ang mga isinulat, noon, sa estatwa ng Heroka? Ang mga mata ni Linfang ay kumikinang. Nandoon pa rin ang napakalaking rebulto, ngunit ngayon ay nasusunog na. Nakikita pa rin ni Linfang ang babala na nakasulat sa maliliit na letres sa rebulto. Sinabi nito na walang dapat umatake sa rebulto, ngunit inatake pa rin ito ni Linfang. Medyo nagilty ngayon si Linfang. Siya ay kumilos ng walang ingat at si Zuyu ay kailangang magbayad para sa kanyang kawalang ingat. Alam ng sumulat ng babalang iyon ang lahat, marahil siya rin ang may akda ng pagpipinta. Hindi yun maisip ni Linfang sa ngayon. Kinuha niya ang painting at naglabas ng isang bato ng Demon Seal. Hinampas niya ang bato sa butas. Boom boom boom. Kinailangan ni Linfang na gumamit ng 3 bato para ay silang butas. Ang apoy sa labas ay biglang hamina ngayong ang butas sa painting ay mahigpit na natatakpan. Unti-unting naging normal muli ang mundo. Sinong mag-aakala na ang pagpipinta na iyon ay naglalaman ng ibang mundo? Kinuha ni Linfang ang painting at ang mga batong tinatakan ng demonyo at umalis sa palasyo. Bumangon siya sa himpapawid at tumingin sa tiwangwang na parang, bamantong hininga. Tara na, sabi ni Linfang, na ngayon ay nasa likod ng kanyang rock. Sila ay pupunta upang manghuli ng mga lobo ng apoy. Napakabilis, dumating si Linfang sa harap ng isang grupo ng mga firewolf. Inilabas niya ang bandila ng kanyang kaluluwa at nilamon ang lahat ng mga lobo sa isang iglap. Kumikislap ang watawat ng mga ilaw ng hayop habang kinakain ito. Ano yan? Biglang naisip ni Linfang. Nagulat siya nang makita ang isang selyo sa bandila ng kanyang kaluluwa. Hindi ito napagtanto ni Linfang dati. Ang soul seal na iyon, hindi na kailangang sabihin, ay iniwan ni Li Xiang. Si Li Xiang ay isang cultivator ng Tianqi layer at kusa siyang sumugod sa mundong iyon. Kasabay nito, sa isang lungsod, kinulong ni Li Xiang ang isang magandang babae sa isang silid. Para siyang nasasaktan habang ginahasa siya ni Li Xiang. Sa sandaling iyon, may naramdaman si Li Xiang kaya tumingin siya sa malayo. Napansin niya si Linfang at malamig na ngumiti. Kung wala si Linfang, hindi siya makakahanap ng paraan palabas. Siya ngayon ay ganap na malaya. Maaari niyang tangkilikin ang mga babae at iba pang kasiyahan hanggat gusto niya. Walang imposible. Bata, kapag tapos na akong makipaglaro sa paligid, hahanapin kita. Isip ni Li Xiang na may masamang ngiti sa kanyang mukha. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang panggagahasa sa dalaga. Sa sandaling iyon, naglabas si Linfang ng nakakatakot na espada na si Chi at nilipol ang lahat ng mga apoy na lobo. Pagkatapos, lumipad ang kanyang bato patungo kay Li Xiang. Ang lugar na iyon ay isang magandang lungsod sa Zuyu, tinawag itong Sky Cloud City. May mga ilog, bundok at magagandang ulap. Ang mga babae sa lungsod na iyon ay kilala na magaganda. Dati ito ay mas mayaman at mas makapangyarihan kaysa sa Yangzhou City, ngunit ngayon ang lungsod ay isang bloodbath. Hindi ganoon katagal, isang lalaking nakasuot ng itim na kapa ang dumating sa Sky Cloud City. Sinimulan niyang patayin ang mga tao tulad ng mga insekto at panggagahasa ng mga babae. Isa talaga siyang psychopath. Gayunpaman, walang makakapidyo sa kanya sa Sky Cloud City. Ang mga cultivator sa layer ng Tianqi ay ang pinakamalakas sa Zuyu.
Ang ilang mga tao na hindi makayanan ang pagiging walang kapangyarihan ay sinubukang lumaban ngunit nabigo at agad na pinatay. Para kay Li Xiang, ang pagpatay ay isang simbolyo ng damdamin, isang kasiyahan, isang laro. Boom! Sa magandang silid na iyon, ilang chi ang sumabog at ilang sigaw ang kumalat sa hangin. Natagpuan sila ng mga miyembro ng pamilya ng batang babae na ginahasa ni Li Xiang sa silid at nabaliw. Gayunpaman, namatay sila kaagad pagkatapos. Noong nakita ni Linfang si Li Xiang sa kabilang mundo, si Li Xiang ay isang magandang lalaki. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay naging partikular na masama pagkatapos ng lahat ng mga taon na iyon. Sa sandaling iyon, nagulat si Li Xiang. Napagtanto niya na ang bandila ng kanyang kaluluwa ay minarkahan ng kanyang sariling selyo, ngunit ngayon ay papalapit na ito sa kanya sa napakabilis na bilis. Nagulat siya. Noon, si Linfang ay dating isang maliit na cultivator. Hindi kaya natuklasan ni Linfang ang kanyang soul seal. Nagkataon lang ba? Sumimangot si Li Xiang at nahulaan na hindi ito nagkataon. Masyadong mabilis ang bilis ni Linfang. Kahit na hindi pa niya nakikita si Linfang, nararamdaman niya ang soul seal at alam niya na ang bilis na iyon ay mapapanatili lamang ng isang cultivator ng Tianqi layer. Ang maliit na batang lalaki mula noon ay naging isang cultivator ng layer ng Tianqi. Kawili-wili. Si Li Xiang ay ngumiti ng walang pakialam at tumingin sa mga tao habang agresibong sumisigaw. Mula ngayon, walang gagalaw. Kung may gumalaw, papatayin ko. Lahat ay nanginginig sa takot. Dalawang tao ang nagtangkang tumakas ngunit napansin sila ni Li Xiang at agad silang pinatay. Walang sino man ang nagtangkang gumawa ng pahinga para dito. Si Li Xiang ay mukhang lubos na nasisiyahan nang makita niya ang karamihan, ngumiti pa siya. Tumingin siya sa malayo at sinabing, may darating para iligtas ka. Maglalaro kami ng isang laro na magsisimula na ngayon. Tuwing 10 minuto o oras na kailangan para masunog ang insenso, papatayin ko ang isa sa inyo hanggang sa dumating ang taong iyon. Ang karamihan ay parehong natigilan at takot. Wala silang nagawa kundi ang magdasal. Sa wakas, nasunog na ang insenso. Mabagal talaga itong nasusunog. Tumiti si Li Xiang, nakipagkamay at may namatay. Ang taong nakatayo sa tabi ng napatay ay naapektuhan din ng pag-atake at ang kanilang paglilinang ay baldado. Si Li Xiang ay mukhang nasisiyahan at ngumiti ng masama. Siyempre, sinadya niyang baldado ang paglilinang ng taong iyon. Huwag kang gagalaw, kapag sinubukan mo, mamamatay ka, sabi ni Li Xiang nang makitang may mga taong nagsimulang magmukhang baliw. Ang lahat ay nanatiling hindi gumagalaw, masyadong natatakot na lumipat. Mabagal na lumipas ang oras at maraming tao ang napatay ni Li Xiang. Napakabilis na tila, 100 tao na ang namatay. Ang mga tao ay mukhang desperado habang nakatitig kay Li Xiang. Gusto niya ang pakiramdam na iyon, laro sa kanya ang lahat. Malapit na siya. Nararamdaman ko, bulong ni Li Xiang. Napatingin ang mga tao kay Li Xiang na nakatingin sa malayo. Bigla na naman silang nagkaroon ng pag-asa. Talaga bang nakayanan ng taong iyon si Li Xiang? Boom boom. Pinatay ni Li Xiang ang dalawa pang tao. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang hindi kapani-paniwalang enerhiya na nagpahirap sa buong karamihan. Sa wakas, dumating na rin siya. Matalim ang ekspresyon ng mukha ni Li Xiang. Hindi siya makapaghintay, gaano kalakas si Li Fang. Biz. Sa di kalayuan, isang malakas na hangin ang lumitaw at isang hayop na chi ang humahampas sa kalangitan. Isang hayop. Sa sandaling iyon, mukhang nagulat si Li Xiang. May halimaw. Higit pa rito, ito ay isang Tian level beast. Hindi nakapagtataka na ito ay naglalakbay ng napakabilis. Hindi banggitin na ang hayop na si Chi ay nakakatakot. Kumunat ang noo ni Li Xiang. Ang hayop na Chi na iyon ay mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Si Li Xiang ay talagang medyo natakot. Tara na, pagkatapos ay agad na nagsimulang umalis si Li Xiang. Sa isang iglap, wala siya. Siya ay umatras ng mabilis hanggat kaya niya. Napakabilis, nakita nila ang isang dambuhalang at nakakatakot na hayop na antas ng tiyan, ang Rock. Sa Rock ay isang silhouette na nakasuot ng puting damit. Mukha silang gwapo, natural at walang pidgel. Ang binatang iyon ay may hawak na magandang maliit na hayop sa kanyang mga bisig. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 884, masasamang pamamaraan. Nagkaroon ng magandang alamat sa Zuyu. Noong ang hari ng Zuyu, si Linfang, ay malapit ng ikasal kay Duan Xinye, natuklasan niya ang isang pagsasabuatan. Inimbitahan ng imperial na pamilya si Linfang, ang kanyang pamilya, at ang kanyang mga kaibigan dahil gusto nilang patayin silang lahat. Pagkatapos noon, ginamit ng babaeng pinakamamahal ni Linfang ang kanyang buong lakas ng layer ng Tianqi para ipagtanggol si Duan Renhuang. Tinalo niya si Duan Renhuang, ngunit sa huli, siya ay naging isang magandang celestial beast. Zhu Linglong. Matapos mapanood iyon, si Linfang ay nagalit at naging demonyo. Pagkatapos ay pinatay niya si Duan Renhuang at ilang iba pa. Dahil ang kanilang hari ay bumalik ay nakarinig sila ng mga chismis na kaya niyang patayin ang mga cultivator sa antas ng tiyan sa isang sundok. Ilang sandali bago, naramdaman ni Li Xiang kung gaano kalakas si Linfang at nahulaan niya na hindi siya makakalaban, kaya umalis siya. Ano ang nangyayari? Tanong ni Linfang nang makita niya ang lahat ng mga bangkay at ang natakot na karamihan. Si Haring Linfang, isang mamamatay tao ang dumating dito.
Sa simula, sinabi niyang hihintayin kanyang dumating at samantala, pumatay ng tao sa tuwing matatapos ang pagsunog ng insenso. Maraming babae ang ginahasan niya at pinatay ang marami pang iba. Galit na galit si Linfang. Mula nang bumisita siya sa Tianyahage, alam ni Linfang na si Li Xiang ay nabalisa at siya ay isang cultivator ng Tianqi layer, ngunit hindi niya akalain na siya ay sobrang psychotic. Ang mga tao ay halatang galit na galit at napupuot kay Li Xiang. Anong bastard? Sabi ni Linfang. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paglipad gamit ang kanyang rock. Siya ay lumilipad sa hindi kapanipaniwalang bilis, na lumilikha ng malakas na hangin sa kanilang paligid. Ang bilis ng Tian level beast ay hindi kapanipaniwala. Napakabilis, nakikita ni Linfang ang kanyang kaaway sa di kalayuan. Tumibok ang puso ni Li Xiang. Pinagsisihan niya ang lahat. Ano ang dahilan kung bakit naging napakalakas ni Linfang? Naisip niya na kahit na malakas si Linfang, nakalusot lang siya sa layer ng Tianqi at tiyak na hindi siya matatalo. Walang silbi ang pagtakas. Malamig na sabi ni Linfang. Alam ni Li Xiang na hindi siya mas mabilis kaysa sa rock kaya huminto siya at tumalikod para harapin si Linfang at ang kanyang rock. Ang mukha ni Linfang ay puno ng pagpatay. Tulad ng inaasahan, unang layer ng Tianqi, isip ni Li Xiang. Kahit na medyo naging malakas si Linfang, nakalusot pa lang siya hanggang sa unang layer ng Tianqi. Mas malaking problema ang dumb rock na iyon. Linfang, hindi ko akalain na magkikita pa tayo. Simula nang iwan mo si Tianyahage, naging mas malakas ka. Nakapasok ka pa sa layer ng Tianqi, binabati kita. Sabi ni Li Xiang habang nakangiti, ngunit hindi siya pinansin ni Linfang. Linfang, hindi na kailangang kumilos ng ganyan. Dumating man ako sa mundo mo, pareho tayo diba? Bakit kailangang lumaban at saktan ang ating sarili dahil sa isang grupo ng mga walang tao? Sabi ni Li Xiang nang maramdaman niya ang nakakatakot na lakas ni Linfang. Bahagya rin siyang ngumiti. Kung hindi kita papatayin ngayon, hindi ako karapat-dapat na tawaging hari ng Zuyu. Sabi ni Linfang. Rock, huwag mo siyang patayin. Inihagis ng rock ang sarili kay Li Xiang at si Linfang ay nanatili sa hangin na nanunood. Boom! Tumitaw ang mga ipoypo sa paligid ng rock na mabilis na lumapit kay Li Xiang. Sinubukan nitong agawin si Li Xiang gamit ang mga kuko nito. Nakipagkamay si Li Xiang at kasabay nito, umiwas siya pabalik. Halos hindi makahinga si Li Xiang sa harap ng rock. Slash! Ang mga kuko ng rock sa hangin, lumipat si Li Xiang sa kabilang direksyon ngunit may narinig na tunog. Binomba ng rock si Li Xiang gamit ang kanyang kabilang pakpak. Si Li Xiang ay mukhang namumutla habang umuubo ng dugo. Nakipagkamay siya at lumitaw ang watawat ng kanyang kaluluwa. Tila naglalaman ito ng ilang makapangyarihang kamatayan chi. Mamatay. Galit na sigaw ni Li Xiang. Tila maraming patay na kaluluwa ang umaatake sa rock, ang kanilang patay na chi ay sobrang siksik. Matalim ang ekspresyon ng mukha ng rock, naglabas ito ng ilang chi na naging golden sword, isang bestial sword of swords. Krr, krr. Ang espada ay napakatali at kayang durugan ng mga patay sa isang iglap. Kasabay nito, muling itinapon ng rock ang sarili kay Li Xiang. Gumala ito sa kalangitan at tila lumalabo ang watawat ng kaluluwa. Halos hindi mapigilan ni Li Xiang ang bato nang bumangga ito sa kanya, sa pagkakataong ito ay hinawakan siya nito gamit ang mga kuko nito. Isang nakakakilabot na tili si Li Xiang habang umaagos ang dugo. Napakatalas ng mga kuko ng rock at agad na napunit ang kanyang braso. Kung hindi sinabi ni Linfang na huwag siyang patayin, kung gayon ay pupugutan siya ng ulo doon. Biz. Ibinalik ng rock si Li Xiang kay Linfang habang patuloy na umaagos ang dugo sa kanyang braso. Si Linfang ay nakatitig kay Li Xiang na may ganap na panghahamak. Naramdaman ni Li Xiang na hinihiwa siya ng 1,000,000 taler. Mas madali sana ang mamatay ng tahasan kaysa magdusa ng ganyan. Hindi na kinaya ni Li Xiang ang sakit. Tumingin siya kay Linfang at sinubukang itapon ang sarili sa kanya. Naglabas siya ng ilang chi at sumigaw. Sa tingin mo ay napakalakas mo ngunit isa ka lang maliit na cultivator sa unang layer ng Tianqi. Mamamatay ka, krr, krr. Krr. Lumitaw ang isang espada at pinakawalan ni Li Xiang ang kanyang masamang chi sa espada, pinapakain ito. Isang puyo ng tubig ang lumitaw at pinalibutan ang espada. Pagkatapos noon, lumingon si Li Xiang kay Linfang at sinuntok ang hangin gamit ang kabilang kamay niya sa direksyon ni Linfang. Boom! Inilunsad din ang kamao ni Linfang, na nagpang-inag sa lahat ng nasa paligid nila. Nakakakilabot ang suntok niya. Nakalusot si Li Xiang sa ikatlong layer ng Tianqi kaya kung gusto ni Linfang na labanan siya, kailangan niyang magkaroon ng katulad na lakas. Ngunit, ang mga kalamnan ni Linfang ay napakalakas dahil sa kanyang lakas ng Heroka. Kaboom! Isang pagsabog ang tumunog sa hangin. Hindi lamang napakalakas ng suntok ni Linfang, naglalaman din ito ng sword chi. Muling sumigaw si Li Xiang habang ang kanyang braso ay ganap na napunit. Gustuhin man niyang tumakas ay hindi na niya magawa. Ngayon, naputol na ang braso niya at tumalsik ang dugo niya kung saan-saan. Napaatras si Li Xiang habang ginagamit ni Linfang ang kanyang Xiaoyao agility technique para ipagpatuloy ang kanyang pag-atake. Para sa isang cultivator ng Tianqi layer, nakakaawa ka, sabi ni Linfang sa nakakahiyang paraan. Boom boom. Isang dambuhalang kamao ang bumagsak sa ulo ni Li Xiang na nagpang-inag ng buong kaluluwa. Kaunting lakas pa at tuluyang nawasak ang kanyang kaluluwa. Pagkatapos ay bumagsak siya sa lupa. Slash.
Dahil sa sakit, namulat si Li Xiang. Ang kanyang binti ay pinutol ng espada ni Lin Feng na si Qi. Sinabi ko na noon, kung hindi kita papatayin, hindi ako karapat-dapat na maging hari. Sabi ni Lin Feng habang pinuputol ang kabilang binti ni Li Xiang. Patayin mo ako pagkatapos. Sabi ni Li Xiang na hindi na nakayanan ang sakit. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 885, Flame Roar. Nagmamakaawa si Li Xiang kay Lin Feng na patayin siya, nanginginig siya ng husto sa sakit. Nabuhay siya sa isang nakakulong na mundo sa loob ng napakaraming taon, ngayon na sa wakas ay nakahanap na siya ng paraan, mahal niya ang bagong mundo kung saan maaari siyang magkaroon ng kasiyahan hanggat gusto niya, ngunit sa huli, isang bangungot ang nagsimula ng napakabilis. Hindi niya akalain na mamamatay siya nito. Kinasusuklaman niya ang kanyang sarili dahil sa kanyang kawalang ingat. Nag-condense si Lin Feng ng mas maraming enerhiya sa kanyang espada habang nakatitig kay Li Xiang at sinabing, "Hindi mo ba naisip na napakadali ng pagpatay sa iyo?" Ang boses ni Lin Feng ay parang malamig habang ang kanyang espada ay sumugod sa kalangitan. Ah! Masakit na sigaw ni Li Xiang, nanginginig ang buong katawan niya. Pagkatapos ay pinutol ni Lin Feng ang kanyang ari. Si Lin Feng ay walang awa. Ang lalaking iyon ay isang malupit at maruming hayop, hindi pa sapat ang pagpapahirap. Phew! Sa sandaling iyon, isang nakasisilaw na liwanag ang lumitaw sa pagitan ng mga mata ni Li Xiang at lumipad patungo kay Lin Feng nang may hindi kapani-paniwalang bilis. Slash! Agad na tumagos ang liwanag sa ulo ni Lin Feng at nagsimulang umalangaw ang mga ingay. Ang liwanag na iyon ay umaatake sa awareness bell ni Lin Feng, na bahagyang nanginginig sa kanyang buong katawan. Sumimangot si Lin Feng at ipinikit ang kanyang mga mata. Inilabas niya ang kanyang kamalayan, ang kanyang bronze bell ay umalangaw at inatake ang liwanag na iyon. Napagtanto ni Lin Feng na ang liwanag ay isang maliit na tao. Ito ay maliit at ang chi nito ay ganap na masama. Kung si Lin Feng ay walang makapangyarihang kamalayan, ang kanyang kaluluwa ay nadorodge na ng liwanag na iyon. Biz. Biz. Ang maliit na taong iyon ay nagpatuloy sa pag-atake sa mga kampana ng kamalayan ni Lin Feng. Inilabas ni Lin Feng ang kanyang mga nasirang kaluluwa sa kanyang awareness bell para palakasin sila. Pagkatapos ay inatake nila ang maliit na tao, itinulak sila pabalik. Slash. Naramdaman ng maliit na tao ang kamalayan ni Lin Feng kaya agad silang lumabas sa ulo ni Lin Feng at tumakbo sa malayo. Sa sandaling iyon, nakaramdam ng kawalan ng pag-asa si Li Xiang. Siya ay namamatay. Ang maliit na taong iyon ay hindi alam ni Li Xiang at hindi niya alam kung kailan siya nakisama sa nilalang na iyon. Sinulyapan ni Lin Feng si Li Xiang ngunit nagpa siya na kailangan niyang sundan ng maliit na tao. Si Li Xiang ay namamatay na. Ang maliit na taong iyon ay sumalakay at nabigo, ngayon ay naisip nitong makakatakas. Imposible. Ang maliit na gintong tao ay napakabilis. Kasabay ng laki niya, mahirap abutin. Gayunpaman, inapi na siya ni Lin Feng sa kanyang kamalayan. Ginamit ni Lin Feng ang kanyang Xiaoyao agility technique at maganda ang paglipad sa kalangitan. Unti-unting lumapit si Lin Feng sa maliit na tao. Inilabas niya ang kanyang awareness bell na nagbuga ng ingay habang binomba nito ang maliit na tao. Nanginginig ang kanyang maliit na katawan. Patuloy na tumunog ang kampana habang nahulog ito mula sa langit at pinalibutan ang maliit na nilalang. Boom boom boom. Patuloy na sinasalakay ng kampana ang munting gintong tao na lumalaban. Itinaas ni Lin Feng ang kanyang mga kamay at lumitaw ang maliliit na itim na apoy. Biz. Bumukas ang kampana at lumipad pabalik sa ulo ni Lin Feng. Gustong tumakas ng maliit na gintong nilalang, ngunit mas mabilis si Lin Feng kaysa sa kanya. Tumakbo si Lin Feng habang nag-iipon ng enerhiya, maya-maya ay may lumitaw na black hole sa kanyang mga kamay. Saan ka pupunta? Tanong ni Lin Feng habang hinahawakan ang maliit na nilalang. Hindi na siya makatakas ngayon. So, sa simula ikaw ang masama. Ngayon gusto na talaga kitang sirain. Galit na sabi ni Lin Feng. Ang maliit na gintong nilalang ay patuloy na gumagalaw, ngunit ito ay walang silbi. Ang kanyang maliit na katawan ay unti-unting nagiging itim. Paalisin mo ako, sabi ng isang boses sa utak ni Lin Feng, na ikinagulat niya. Tinitigan ni Lin Feng ang maliit na gintong nilalang at galit na sumigaw. Sino ka ba? Hindi pa nakakita ng ganoong nilalang si Lin Feng. Ang kanyang masamang chi ay sobrang siksik at sinapian niya ang katawan ni Li Xiang. Ako ay isang masamang espiritu. Sabi ng isang boses sa utak ni Lin Feng. Isang masamang espiritu. Ang mga mata ni Lin Feng ay kumikinang. Nakapagtataka, may mga ganoong bagay sa mundo. Nakontrol mo ba ang katawan ni Li Xiang noon? At kung nagawa mong salakayin ang aking kamalayan, magagawa mo bang gamitin ang aking katawan bilang host at kontrolin ako? Tanong ni Lin Feng. Sa hinaharap, kailangan niyang maging maingat kapag nakatagpo ng mga ganitong nilalang. Nang walang pansin, malamang na madali para sa kanila na kontrolin ang isang katawan. Hindi pa ako malakas. Hindi ko makontrol ang mga cultivator ng Tianqi layer, maimpluwensyahan ko lang sila sa pinakamagandang kaso. Okay, paano nabubuhay ang mga nilalang na tulad mo? Tanong ni Lin Feng. Nanatiling tahimik ang nilalang. Emph. Napaungol si Lin Feng at pinalakas ang presyon sa kanyang kamay, na nagpahiyaw sa masamang espiritu. Magsasalita ako, magsasalita ako. Maraming taon bago, hinabol ng isang nakakatakot na emperador ang Flame Emperor na si Yan Di at sinira ang kanyang kaluluwa.
Gayunpaman, pagkatapos masira ang kanyang kaluluwa, hindi siya namatay. Inilagay sila ng emperador sa isang painting at tinatakan ito, na pinipigilan ng ilang mga tao sa loob na maging masyadong malakas. Ang Flame Emperor Yandy ay tinatakan din sa loob. Pagkatapos ay pinalaki niya kami gamit ang kanyang kamalayan. Kaya ganyan tayo, masasamang espiritu. Iniisip ni Linfang ang lahat ng ito at nanginginig. Nakakatakot na emperador. Pagkatapos makipaglaban, maaari niyang aisil ang mga tao sa loob ng isang painting. Higit pa rito, ang kaluluwa ng Flame Emperor Yandy ay nabasag sa maraming piraso kaya nag-aalala ang emperador na mabawi ang kanyang kaluluwa kaya ginawa niya ito sa napakaraming maliliit na masamang espiritu. Bakit imposibleng masira ang kaluluwa ng Flame Emperor Yandy? Hindi pa maintindihan ni Linfang ang mga ganoong bagay. Sa madaling salita, may iba pang nilalang na katulad mo. Medyo nag-aalala si Linfang. Kung may iba pang nilalang na tulad nito na lalabas, si Zuyu ay mahuhulog sa kaguluhan. Hindi, ang kaluluwa ng Flame Emperor Yandy ay nagkaputol-putol. Ang mga piraso na maaaring maging mga sirang kaluluwa ay napakabihira. Ang mga maaaring maging masasamang espiritu ay mas bihira. Hindi pwedeng masyadong marami ang katulad ko. Hindi ko alam kung ilan kami pero hindi pwedeng masyadong marami. Hindi ko rin alam kung ilan na ba ang napunta sa mundong ito. Medyo panatag ang loob ni Linfang. Sa isang maliit na bansa tulad ng Zuyu, maaari itong maging sakuna. Wala kang alam, walang silbi ang pag-iingat sa iyo. Sabi ni Linfang habang naghahanda siyang wasakin ng masamang espiritu. Maghintay. Nagmamadaling sabi ng masamang espiritu na halatang takot sa kamatayan. Sasabihin ko sa iyo ang isang hindi kapani-paniwalang sikreto, ngunit kung hindi mo ako sirain. Anong sikreto? Nagtataka si Linfang. Noon, marahil ay hindi pa namatay ang Flame Emperor Yandy, marahil ay mayroon pa siyang kaunting sigla at narito pa rin sa mundong ito. Sabi ng masamang espiritu. Hindi mo ako mapapatay, dahil kung makaharap natin ang Flame Emperor Yandy, ako lang ang makakapagsabi sa iyo kung sino siya. Kung wala ako, hindi mo siya makikilala. At saka, kung gusto mong kontrolin ang mga tao sa hinaharap, matutulungan kita. Sabi ng masamang espiritu kay Linfang, sinusubukan siyang kumbansihin.